Welcome to Donmar TV News Channel. Sa ika-6 na araw ng pangangampanya para sa national and local elections, mga taga Makati City ang pinuntahan ni presidential candidate Bongbong Marcos. Kasama niya ang kanyang anak na si Sandro Marcos at ilang senatorial candidates sa ilalim ng kanyang partido. Hindi naman nakadalo ang kanyang katandem na si Vice Presidential candidate Sara Duterte. Pagdating ng hapon, mga taga Mandaluyong City naman ang kanyang niligawan. Formal namang inindurso ng El Shaddai ang tambalang Marcos Duterte para sa Hatol ng Bayan 2022. Kabilang si dating Public Works Secretary Mark Villar at dating PNP Chief Retired General Guillermo Eliazar sa inindurso nilang senatorial candidates. Kapwa, nagpasalamat ang Marcos Duterte tandem sa suporta ng nasabing religious group. Kami po ni Inday Sara ay nagsimula ang aming kampanya ng aming adhikain ng pagkakaisa. Hangal po namin ang tagumpay ng mga Pilipino at ng buong bansa. Samantala, mariing pinaalala ng Philippine National Police sa mga kandidato na sumunod sa itinakdang alituntunin ng MMDA na huwag mag-caravan sa mga pangunahing kalsada tuwing weekdays. Giit ni PNP Chief Police General Junardo Carlos, dapat ay hindi maging dahilan ng delay sa trapiko ang mga isinasagawang kampanya ng mga kandidato. Sinabi rin ni Carlos na handa ang PNP na magbigay ng tulong para matiyak na magiging maayos ang campaign caravan. Nag-ikot ngayong araw si Presidential Bet at Vice President Leni Robredo sa Quezon City. Unang nagtungo si Robredo sa Quezon City Hall at sinalubong ni Mayor Joy Belmonte kasama ang iba pang konsehal sa syudad. Saka nagtungo ang Vice Presidente kasama ang Vice Presidential Bet nito na si Senator Kiko Pangilinan sa Quezon Memorial Circle para sa Grand Rally ng Leni Kiko Tandem na tinawag na Pink Sunday. Nagmistulang dagat ng pink na kulay ang QMC dahil sa mainit na pagpapakita ng suporta ng Robredo Pangilinan supporters. Bagay na ipinagpasalamat ni Robredo. Sa kanyang talumpati, inisa-isa ni Robredo ang nagawa ng kanyang opisina sa kabila ng limitadong budget. Iginiit din niya na dapat maghanap ng resibo ang mga botante sa kumakandidato at huwag basta-basta maniwala sa mga pangako. Nagpasaring din si Robredo sa mga kritikong kumukwestiyon sa haba ng oras ng kanyang pagtatrabaho. Yung pinapakita niyong pagmamahal, yun yung nagbibigay sa amin ng lakas. Para araw-araw, gigising ng maaga, more than 18 hours magtatrabaho. Alam ko na marami dito mas mahaba pang oras kaysa 18 hours ang tinatrabaho araw-araw. Binigyang diin naman ni Pangilinan ang kahalagahan ng pagtulong at pagpapabuti ng sektor ng agrikultura sa bansa. Kung tayo'y palarin, tututukan natin ang mga nasalaylayan, ang pinakakapos, ang magsasaka, mangingisda. Dahil pag sinuportahan natin sila, gaganda ang kanilang ani, gaganda ang kanilang huli, dadami ang supply ng pagkain. Kasama rin sa pangangampanya sa syudad ngayong araw ang senatorial slate ng Leni Kiko ticket. Sa vice presidential race noong 2016, dehado ng mahigit 100,000 boto si Robredo kay Marcos sa Quezon City. Pero tiwala ang Leni Kiko tandem na magbabago ang ihip ng hangin sa darating na hatol ng bayan sa buwan ng Mayo. Patuloy na inilalabas ng kampo ni Leni Robredo at iba pang mga kalaban ng Bongbong Marcos Sara Duterte tandem. Ito po ay may kaugnayan dito sa mga planong nagkasunod-sunod na wala namang magagawa sila kundi i-deny sa kanilang gagaling. Alam nyo, meron pong pinakabago ngayong pinapalabas sila na nakakalito dahil hindi ko alam kung anong pinanghugutan. Sinasabi ho kasi ng mga supporters ni Leni Robredo, magkakaroon daw ng malawakang brownout sa araw ng eleksyon. Wow! Pag-usapan natin yung issue niya. Maya-maya. Pangalawa, ito pong issue may kaugnayan sa, alam nyo, hindi na humaiwasan na everyday matalakay yung survey, crowd, ng mga rally at galawan. Kasi ngayong araw na ito ay inikot ng BBM Sara o ni Bongbong Marcos
motorcade dyan po sa Makati at Mandaluyong City. Ngayong hapon ay meron silang rally doon. So dalawang magkatabing syudad na inikot, talaga napakaraming tao kahit napakainit kanina. At yan po ay isa sa ating mga tatalakayin, pati ito mga survey na lumalabas. So ito nga yung unahin natin pag-usapan. Ngayon po'y kumakalat kahit ako ay nagugulat. Kasi yung meron ng statement ang Department of Energy at ang Commission on Election, napakatibay ng kanilang ugnayan, at tinitiyak ng Department of Energy na walang brownout. Enough ang supply ng power sa Luzon, Visayas, Mindanao sa election day dahil computerized election. So di ba mas papaniwalaan natin yung Department of Energy dahil sila nakakasakop niyan. At assurance nila sa COMELEC dahil ang COMELEC ay nagpapatakbo ng eleksyon. Pero alam ba ninyo, yan po yung kumakalat ngayon mula sa kampo ng mga taga-suporta ng oposisyon na meron daw plano na mag-brownout. So anong pinanghuhugutan ito? Saan galing ito? Nakaka-alarma yan dahil kasi computerized election, bakit nila sinasabing mag-brownout? Alam niyo, pagka nag-brownout, may mga nangyayari. At hindi natin alam kung sino ang nasa likod nito, na kung sino makikinabang sa brownout. Pero ang maliwanag dito, walang brownout. Isipin mo, pagkatapos ng disqualification cases na dinismiss lahat, pagkatapos yung di umani assassination na sumuko na nga sa NBI yung nagpalabas nito at sinisilip na ng NBI kung anong kampo ang pinanggalingan nitong nagplano ng assassination na lumabas dun sa social media. Lahat ito ay dirty politics na ginagawa. Nakakalungkot kasi tayo po may demokrasya, politika lang naman ito, yung karapatan ng taong bayan dapat masunod. Bakit kinakailangan na humantong sa ganyang klase? Hindi sila nakontento sa disqualification. Nireject ng COMELEC. Wala tayong magagawa. Wala daw hong merito. Walang ebidensya. Walang matibay. Yan ang sinasabing pagpapatunay para disqualify. So, kaya dinismiss ang mga kaso. O ito naman ngayon, brownout. So, hindi ho talaga maganda ito mga galaw na ito. At isa pa sa nakikita nating problema, hindi naman ho kasalanan ito ng Marcos supporters at Marcos loyalists kung bakit sila lumakas. Dahil inamin naman ilang beses na ni Leni Robredo na siya'y nabigo na pag-isahin ang mga oposisyon. At totoo yan. Pag hindi mo na pag-isa yung oposisyon, mahirap talaga ang laban. Lalo na ngayon. Isipin mo, 10 na itong magkakalaban. Alam nyo kung naglaban dyan, 2, 3 lang. Mas maganda talaga ang laro Mas maganda talaga ang labanan. Wala tayong magagawa. Yung grupo ni Robredo, Moreno, at Pacquiao at yung iba pa, hindi nagkasundo. Di bali si Lacson, hindi natin aasahan dahil pinakauna yan nagdeklara. Talagang tulungan yan o hindi, tutuloy yan si Lacson. Dahil una sila. Pero itong 3 nabanggit ko, ito yung dapat nagkakaisa at ngayon hindi naman nila ginagawa. So, talagang medyo malabo yan. Anyway, kayo po ang bahalang mag-react at comment yan po sa isong yan na ating tinatalakay. At pangalawa, ito nga pong ngayong araw na ito ay nag-rally, motorcade sa dalawang syudad na malalaki dito sa Metro Manila, ang Makati at Mandaluyong City, ang kampo ni Bongbong Marcos. At talagang walang pakialam sa init ng araw, sa dami na naglalakad. Lahat na ho ngayon, garabi na ho ang galawan ng ating mga presidential candidate. Sa kabila ng siya ay maabot na ng 50 hanggang 63% sa mga survey na ating nabanggit na. Kaya nga sinasabi ko kung 60 to 63% ang nakuha ni Marcos, maliit na porsyento na lang yung paghahati-hatian ng ibang kandidato. Isipin mo, 10 itong kandidatong ito na Pangulo. Tapos si Marcos nakakuha ng percentage na ganon. So ang natitira dyan, yan ang paghahati-hatian ng Robredo, Dumagoso, Pacquiao at iba pa, kasama na si Ping Lacson. So kung hindi mababago itong nangyayaring ito sa mga survey at galawan, talagang malaking challenge ito sa mga oposisyon. Well, ganyan naman ho talaga. At magiging consistent yan. Kasi nung mga nagdaang survey, ang lakas ni Marcos, meron pang disqualification cases nakapending sa COMELEC. Pero ngayon, dinismiss na ang lahat ng yan. So mag-iiba lalo yan. Dahil wala nang, lisensyado na Wala nang pwede makapigil. Kasama na talaga siya sa lehitimong kandidato. At katunayan, ang pagpapatunay dito, ay isinama na ng, di ba nauna pa nga dun sa printing ng balota. Kasama na doon si Marcos. At yun ang magandang ginawa ng COMELEC. Kahit noong nakarang araw, buwan, ay may nakapending pang kaso si Marcos, pero isinama na sa mga balota ang pangalan ni Marcos. So parang nung araw para nararamdaman ng mga taga-COMELEC na wala namang matibay na ebidensya ang oposisyon. Kaya siguro isinama na. At ito nga, na-dismiss na. Una-una, pinanggalingan ba naman ng mga petitioner
Pinadudahan nga mga makakaliwang taga-suporta ni Leni. Kasi akbayan. At kung ano pang mga grupo na kung saan ang galing. So yan po yung nangyayari. Well, ito pong issue ng politika, marami hong pwedeng magbago. Marami hong pwedeng coalition. Marami hong pwedeng magkaroon ng mga guest candidate. Okay lang ho yan sa mababang posisyon. Yung senatorial or yung vice president. Pero ang presidente, hindi na ho magagalaw yan. Maliban lang ho kung itong mga oposisyon magkaisa sila. Pero malabo na, hindi kanya-kanya na silang pagod, followers, tsaka gastusan. Una-una, napakalalaki ng ginastos na nitong Robredo, Dumagoso, Pacquiao. Kumpara kay BBM tsaka kay Lacson. Talaga itong tatlo, magastos talaga sa mga advertisement. So, mahirap na silang magkaisa. Kung magkakaisa man yan, naku, napakalaking pera ng involved yan. Dahil sino man sa kanila, hindi naman na-atras yan ng ganun lang. Kung hindi nila mababawi yung kanilang ginastos. At lahat yan, milyon na. Kaya ho, ang pag-atras ngayon ng kandidato ay napakalaking usapan na. Kung sino ang maaaring papaboran. Halimbawa, yung tatlo, yung isa, yung dalawa nag-withdraw, isa maiwan. Ako, ang laki ng gastos niya. Ganyan po yan eh. Hindi po pwedeng tiway o thank you lang pagka nag-withdraw. Paano ang ginastos niyan? Hahabulin yun eh. Paano makakabawi? So, kaya pag hindi ho nila nagawa ng paraan, etong matinding survey result na 50 hanggang 63% ni Marcos, abay mag-iiba talaga ang labanan. Ibig sabihin, malayo ang hahabulin nila. Malayong malayo. At palayo pala yan ng palayo. Dahil solid yung Marcos supporters at followers. At ngayon nga, pati yung mga undecided, nararamdaman na. Pati na yung mga religious organization na nabanggit ko sa una ang ina-upload ko. Isa-isa na ho naglilitawan at nagsusuporta. So, iba.